na demonyuhan, mga kapatid. Na-demonize. At sabi ng Bible, walang ni isa man ang makakapigil sa kanya, napakalakas niya. Ikaw kaya pinpayag ka, ito ang pinakamalakas. Pero demonize ka. Di ba, mga kapatid? Ang taong ito, mga kapatid, nagsusugat sa kanyang sarili araw at gabi. Praise God. At gusto niya, mga kapatid, na gumaling siya. Pero walang tao na kayang magpagaling sa kanya. Praise God. Pero may isang pangyayari, mga kapatid, na nagkaroon ng baha, nagkaroon ng malakas na unos. At ang ating Panginoon po ay napunta doon ang kanilang bangka, mga kapatid. At nung ang Panginoon ay bumaba sa bangka, ang isang taong na demonyuhan, mga kapatid, ay tumakbo at lumuhod sa ating Panginoon. Praise God. Bakit tayo, mga kapatid, wala namang demonyo na humahan lang sa atin? Bakit di natin kaya mag-puri sa Panginoon? Sa mga taong na demonyuhan, mga kapatid, Kristo natin na gumaling. Bakit tayo, mga kapatid, hindi natin ibigay ang best para sa ating Panginoon? Praise God! Ano na yung mga Biblia, mga kapatid, sa book of Exodus, chapter 3. Umpisan po natin sa 1 to 10, mga kapatid. Ayan po. Ang sabi po dito, samantala habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Ang Sinai pala, mga kapatid, ay tinawag na bundok ng Diyos ayon po sa Biblia. Sa verse 2, doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog, mga kapatid. Verse 3, kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito. Titingnan ko nga mabuti kung bakit hindi iyon natupok ngayong nagliliyab. Praise God. Sa verse 4, mga kapatid, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ang sagot ng tinig. At sinagot ni Moises, mga kapatid, ano po iyon? Sa verse 5, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos, mga kapatid. Verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Sa verse 8, kaya't bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupain mainam, malawak, mga kapatid, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y lupain ng mga Kalineo, Hityo, Amoreo, Perisio, Habita at Jebuseo, mga kapatid. Sa verse 9, narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang mga pang-aaping ginawa sa kanila ng mga Egyptyo. Sa verse 10, kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Egyptyo ang aking bayang Israel. Down to, mga kapatid, 16 to 17. Ganito po ang sabi ng talata. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, nagpakita ko sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mo, ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng Egyptyo. Sa verse 17, dahil dito ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain. Sino gusto ng mayaman at masaganang lupain, mga kapatid? Ang lupain ng mga Kalineo, ng mga Hityo, ng mga Amoreo, ng mga Perisyo, ng mga Habita at ng mga Jebuseo, mga kapatid. Hilingin ko po ating po, Pastor, mga kapatid. Let us pray on the Lord. Hallelujah. Nagagalak po kami, Panginoon. Nagagalak po ng puso sa hinanda niyo pong mensahe, Panginoon. Cover him, O God, by thy Holy Spirit, with thy power, Panginoon. Hallelujah. And let the message be spreaded, Panginoon. Hallelujah. Speak unto him, use his mouth, and multiple anointing, Panginoon. Sa mga nanonood, Ama, Lord,
umilos ka sa kanilang mga buhay. We claim revival today for the message in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Everybody say Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God, one more time, mga kapatid. Palakpak natin po, Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At ang pinakakaan tayo po, mga kapatid, ay makapulang kayo lahat. Okay? Dadalhin ko po kayo, mga kapatid, sa mensahe po ng ating Panginoon na siyang ibinigay sa akin. Promised land proceeds after wilderness, mga kapatid. Marami sa atin, mga kapatid, na nagnanais ng promised land. Isang lugar na mayaman, isang lugar na sagana sa lahat ng bagay. Pero merong kondisyon, mga kapatid. Promised land proceeds after wilderness, mga kapatid. In the book of Exodus, mga kapatid, natin pong binasa, ang mga Israelita po ay naging slaves for 430 years, mga kapatid, sa kamay ng mga Egyptyo. At nakita ng Diyos na pinahihirapan ng kanyang bayan. Kaya sa Exodus chapter 2 verse 24, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Sa verse 25, nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag, mga kapatid. Praise God. Kung tayo po, mga kapatid, ay naglilingkod sa Panginoon at ang ating pinaglilingkurang Panginoon ay walang iba kundi ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, mga kapatid, ay naniniwala ko na ang ating din pong mga daing, ang ating din pong mga pag-iyak ay diring din ng ating Panginoon. Bakit, mga kapatid? Dahil ang ating pong Diyos na pinaglilingkuran is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagpabago. Kung ano ang Diyos noon, kayo din po, mga kapatid, ay siya din po ang ating Panginoon. Praise God. 430 years bago bumaba ang Diyos sa lupa at iniligtas ang kanyang bayang Israel, mga kapatid. Praise God. Alam niyo po ba, bago nagkaroon ng New Testament, sa kalagitnaan din po ng Malakay at Matthew ay mayroong pagitan na 400 silent years, mga kapatid. Praise God. Bago po dumating ang Messiah. Sa Israel, sa panahon nito, mga kapatid, sa book of Exodus, sila po ay naging alipin ng sanlibutan. Dahil ang Egypt nagsimbolo ng mundo, mga kapatid. At sila ay pinapahirapan. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sa Grace Dispensation, bago dumating ang Messiah, tayo po ay naging alipin ng kasalanan. Sa 400 years, mga kapatid, ay ang sabi po ng mga scholar, ang Diyos ay silent. Ibig sabihin, wala siyang mensaheng pinapadala. Wala siyang propetang pinapadala. Pero, ang Diyos, mga kapatid, sa loob ng 400 years, ay nanahimik lang na nakamasid sa pangangailangan ng tao. Amen. Praise God, hallelujah. Pero kahit silent years at silent ang Diyos, mga kapatid, hindi siya nakalimot ang Diyos sa kanyang pangako, mga kapatid. Dahil ang sabi po sa Malakay chapter 3 verse 6, For I am the Lord, I change not. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. He is immutable, mga kapatid. Sa loob ng 400 silent years, mga kapatid, ang mga Israelita ay nanalangin ng Messiah dahil alam nila ang prophecy sa book of Isaiah, mga kapatid. Nananalangin sila, kailan ba darating ang Messiah? Praise God. Siguro marami sa atin, mga kapatid, na nagtatampo na sa Panginoon ang kailan pa man dumating, kailan ba darating ang aking pinagpipray, ang tagal-tagal na. Praise God, kailan ba magkakaroon ako ng loved ones ang tagal-tagal ko nang nagpipray? Salamat, Brother Wibino, at dumating na. Praise God. Mayroong nagpipray na magka-girlfriend, mga kapatid, pero hindi pa binigay ng Panginoon. Merong isang example, nagpipray siya. Sabi niya, Lord, kailan ko ba ako bigyan ng girlfriend? Nagsawa ng Panginoon sa panalangin niya. Ang pray niya, magkaroon ng girlfriend. Binigyan tuloy siya ng Panginoon ng girlfriend. Ayaw niya namang tanggapin, mga kapatid. Kasi tuloy yung girlfriend pinadala eh. Praise God. Parang mga Israelita, mga kapatid, nagpipray sila na dumating ang Messiah. Pero nung dumating na ang Messiah, hindi nila tinanggap. Kasi ang akala nila ang Messiah ay magmumula sa royal blood, mga kapatid. Si Jesus, pinanganak sa sabsaban. Praise God. Ang mga Israelita ay nagpipray at nag-aantay sa pagdating ng kanilang Messiah, ang kanilang tagapagligtas. Ang kanilang bride, mga kapatid. Pero nung dumating na ay ayaw man lang nilang tanggapin. Ito yung sakit sa tao, mga kapatid. Nagpipray tayo, Lord, ang tagal naman. Pero nung ibinigay na ng Diyos, hindi man lang tanggapin ng tao. Duling eh. Kaya sabi po, mga kapatid, sa John chapter 13 verse 11, He came unto His own, and His own received Him not.
Praise God. Napakasakit nun mga kapatid. Inaantay natin ang blessing. Pero nung dumating na ang blessing mga kapatid ay hindi man lang natin natanggap. Umaga tayo nagpipray. Hallelujah, praise the Lord. Araw-araw natin pinagsisikapan na luluhod sa Panginoon mga kapatid. Pero nung ibinigay na ng Panginoon, ayaw natin tanggapin. Praise God. Balik tayo sa topic mga kapatid. Iwanan natin yung dulit. Nung nakita ng Diyos na naghihirap ang kanyang bayan sa kamay ng Ehipto, ang Diyos po ay nangako na dadalhin niya ang Israelita sa lugar ng Canaan mga kapatid, which is the promised land. Yes. Na kung saan doon sila ay lalago at doon sila magpa-prosper mga kapatid. Dahil ayaw ng Diyos na nahihirapan ng kanyang bayan, kaya bumaba siya para sila ay iligtas, ilabas sa Ehipto at dahilin sa lupain mainam, malawak at sagana. Praise God, hallelujah. Ganon din po sa atin mga kapatid. Nakita ng Panginoon na nagdudusa tayo sa kasalanan. Gusto natin magbago pero hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. At nakita ng Panginoon na kapag di ka nagbago, ay mapupunta ka sa impyerno na siyang itinalaga na sana para sa mga dyablo mga kapatid. At dahil naawa ang Panginoon sa atin, bumaba siya mga kapatid, pero ang sakit lang dahil nung bumaba siya, wala man lang ni isa na tumanggap sa kanya mga kapatid, sa kanyang bayan. Meron para sila Pedro mga kapatid tumanggap. Praise God. Pero ang mga Israelita ay nahihirapang makalabas sa Ehipto dahil may isang hari na ang pangalan ay Pero na napakatapang at napakatigas ng puso mga kapatid. Gusto silang ilabas ng Diyos, pero merong hari na napakatapang at napakatigas ng puso mga kapatid. Kaya ang Diyos ay nagpadala ng 10 salot mga kapatid para lang palayain ang mga Israelita. Amen. Praise God. Pero alam natin ang istorya mga kapatid, no? Sa unang salot, hindi natinag ang hari. Hanggang sa pangalawa at pangsiyam na salot at dumating nga ang pang-10 salot mga kapatid. Ito yung mamamatay ang kanilang mga firstborn, both human and animals mga kapatid. At ang Diyos po mga kapatid ay nagkuman sa bawat pamilya sa Israel na magpatay ng lamb or tupa at ang dugo ay ipahid sa doorpost mga kapatid. At sa madaling pagkasabi, pagkatapos niyon mga kapatid, sila po ay pinalaya ng hari po ng Israel, ng Egypt mga kapatid. Praise God. Ganon din po sa atin. Bago tayo nakalaya sa kasalanan, merong tupang namatay, merong tupang nagbuwis ng buhay mga kapatid, which is the ating Panginoon Jesus Kristo. Praise God. Hallelujah. Dahil ang Old Testament ay foreshadowing sa kung ano man ang magaganap sa New Testament mga kapatid. Sa madaling pagkasabi, from Egypt, kailangan nilang maglakad papuntang Canaan mga kapatid. At ang distansya between Canaan and Egypt is 847 kilometers mga kapatid ayon sa mga scholar. Kung sa atin dito sa atin mga kapatid ay parang Zamboanga to Manila ang layo. Yes. Dahil ang distance ng Zamboanga at Manila, sinerch ko mga kapatid ay merong 859 kilometers mga kapatid. Praise God. Ganon kalayo ang kanilang lalakbayin. Masaya ka na sana dahil sabi ng Panginoon, dadalhin ko kayo sa lugar na mainam, malawak, na kung saan ay doon kayo hindi pahihirapan. Pero meron palang dadaanan na napakahirap mga kapatid. Ito yung wilderness mga kapatid. Mula Mindanao to Luzon ang kanilang lalakarin. At bago sila makarating sa Canaan, kailangan nilang dumaan sa wilderness mga kapatid. Ang hirap ng kanilang paglalakbay dahil ang daanan nila ay wilderness. Kapag sinabing wilderness, it is an uncultivated, uninhabited, and inhospitable region or neglected or abandoned area mga kapatid. Ang disyerto, pwede natin tawaging wilderness. Kasi anything na uncultivated at anything na uninhabited ay pwedeng tawaging wilderness mga kapatid. Ang disyerto ay kabilang sa tinatawag na wilderness dahil ang disyerto ay uncultivated at uninhabited mga kapatid. So sa madaling pagkasabi, ang wilderness ay ang lugar na kung saan ay napakahirap. Na kapag nandun ka sa wilderness mga kapatid, ay parang ayaw mo nang mabuhay. Bakit? Dahil sa wilderness wala kang pagkain. Sa wilderness walang tubig mga kapatid. Sa wilderness wala kang matutulugan. Sa wilderness nandoon ang lahat ng kahirapan. Sa wilderness ay wala kang malalapitan. Amen.
Praise God. Pero ang motivation, promised land. Praise God. Kaya nung si Elijah, mga kapatid, napunta sa wilderness, ang sabi niya, patayin mo na lang ako, Lord. Dahil nagutom siya, mga kapatid. Yes, amen. Wala siyang makain, na-depress na siya. Pero ang Panginoon po, naawa sa kanya, nagpadala siya ng burger. Angel's burger, mga kapatid. Pagkain ng mga anghel. Ang pagkain na pinadala kay Elijah nung nagutom siya ay hindi galing sa lupa. Yes. Ang pagkain na pinadala sa kanya ay hindi galing sa kahit kaninong tao, kundi galing sa langit, mga kapatid. Dahil kapag galing sa langit, ang kalakasan na maibibigay sa iyo ay walang sukat na lakas na kayang ibigay ng mundo, mga kapatid. Praise God. Question. Kung ang wilderness ay ang lugar na kung saan ay napakahirap, bakit dinala ng Diyos ang kanyang bayan sa wilderness, mga kapatid? Praise God. Tanong sa ating isipan. Pero dinala sila ng Diyos sa wilderness hindi para pabayaan sila. Dinala sila ng Diyos sa wilderness dahil mayroong plano ang Diyos sa kanilang buhay, mga kapatid. Para sila ay mapalaya sa pang-aapi. Para sila ay mapalaya sa pang-aabuso ng Ehipto. Upang sila po ay darating o makapunta sa lugar na mainam, malawak at sagana. Yes, sa Egypt maraming opportunity, mga kapatid. May matutulugan ka, may pagkain ka, pero alipin ka ng Ehipto, mga kapatid. Praise God, ganun din po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, sa mundo napakaraming opportunity, mga kapatid. Marami ang hindi na nagsisimba because of that opportunity, mga kapatid. Pero kanilang inilignate, mga kapatid, ang promised land. Praise God, na inihanda ng Panginoon sa kanyang mga anak. Praise God. Na kung saan sinabi ng Panginoon, pagdating ng New Heaven and New Jerusalem, mga kapatid, ang bawat luha nila ay pupunasan. Hallelujah, ang bawat ang kalungkutan nila ay mapapalitan ng kagalakan. Praise God, kung nakakalungkot lang, hindi nila nauunawaan ito, mga kapatid. Pinalitan nila ang promised land sa mundo, mga kapatid. Nung ang Ehipto ay nandun na sa wilderness, sabi nila, wala kaming makain. Wala kaming matutuluyan, maputi pa sa Ehipto, babalik na lang kami. Praise God. Nung nagutom sila, pinadalan sila ng angel's burger din po ng Panginoon. Pagkain ng mga anghel. Pero hindi sila kumain. Marami sa mga Kristiyano na nanghihina dahil ayaw kumain ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Pero kung willing tayo makinig sa salita ng Panginoon, dito tayo tinuturuan. Dito tayo, mga kapatid ko, pinapatatag. Dahil ang ating pong pananampalataya ay nagtitibay sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Yes, mga kapatid, mayaman ka. Yes, nasa kasaganaan ka, pero alipin ka ng mundo. Walang masama sa pagyaman. Walang masama sa kasaganaan, mga kapatid, dahil ayun ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan, na kung saan ay dalhin sa promised land. Doon sila yayaman at sasagana, mga kapatid. Pero ang masama lang, kung yayaman ka na at nasa masagana ka na, ay makalimutan mo na ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kaya dapat, mga kapatid, kung nandun na tayo sa saganang lugar, nandito na tayo sa masagana. Amen. Huwag natin kalimutan, mga kapatid, ang Panginoon na nagdala sa atin sa saganang lugar. Marami sa mga Kristiyano na yung para sa Diyos ay ninanakaw at ibinibigay sa mundo, mga kapatid. Ang pinaka-reason, mga kapatid, kung bakit dinala ang Israelita sa wilderness dahil walang ibang daan papunta sa promised land. Ngayon, kung uuwi ka, kung parte-arte ka, ayaw mong dumaan sa wilderness, hindi ka makapunta sa promised land. Amen. Praise God. Marami sa mga Kristiyano, mga kapatid, na hindi nakapagpatuloy, sabi ng Biblia, dahil because of iniquity shall abound, and the love of many shall wax cold. Praise God. Nung ang mga Israelita ay nasa disyerto, mga kapatid, nasa wilderness, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Hindi sila kampante sa presensya ng Panginoon, mga kapatid, na nandun nakatahan sa tabernakel. Praise God. Na doon dapat magmula ang ating kalakasan. Egypt symbolizes the world, at ang wilderness ay nagsimbolo sa ating paglalakbay sa pananampalataya bilang Kristiyano. Christian life is the way to heaven. And sometimes we feel, mga kapatid, na parang nasa wilderness tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Promised land
symbolizes the heaven, the true rest, mga kapatid. The same sa church dispensation. Inalis tayo ng Panginoon sa Egypt o sa mundo until we are walking in faith in the wilderness. Papunta sa lugar na mainam at sagana ay pinangako ng Panginoon sa atin. Kaya marami hindi nakapagpapatuloy sa paglalakbay sa pananampalatayang ito dahil nahihirapan sila. Napakahirap naman maglingkod sa Panginoon. Kaya minsan mga kapatid, makarinig tayo ng mga testimony na kung kailan sila naglingkod sa Diyos, ay doon sila sinusubok. Amen. No, ang mga Israelita ay papunta na sila sa promised land. Hinabol pa sila ng Ehipto, mga kapatid. Marami sa mga Kristiyano gustong magbago, pero pilit hinahabol ng kasalanan. Anong dahilan bakit hindi nakahabol ang kasalanan? Merong tubig. Praise God. Ang sabi sa 1 Peter chapter 3:21, Yes. ang bautismo ay nagliligtas sa atin. Ang tubig nakahawig bilang paghingi ng mabuting buti, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya napakahalaga. Wala namang ano dito, baptize na tayo lahat. Praise God. Marami tayong naririnig at nakikita mga sasaksihan, mga kapatid, na hindi nagpapatuloy sa paglilingkod dahil sa pagsubok na kanilang pinagdaanan. Praise God. Sa paglilingkod sa Panginoon, pwede kong sabihin, huwag tayong mag-expect na hindi ka dadaan sa pagsubok. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang kasunod ng wilderness na iyan, na ang kasunod ng pagsubok na iyan ay promised land. Praise God. Hallelujah. According to mga kapatid, to James chapter 1 verse 12, blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him, mga kapatid. Yes. Hindi sinabi ng Panginoon na mag-stay tayo sa wilderness, kundi ang wilderness ay isa lamang daan, papuntang promised land. Kaya kung maarte ka at ayaw mo dumaan sa wilderness, hindi ka talaga makakapunta sa promised land. Ayaw lang ng Diyos, mga kapatid, na i-bypass natin ang process ng success. Pwede naman sana dahil tayo agad ng Panginoon doon sa promised land Pero kailangan muna natin dumaan sa process, mga kapatid. Amen. Bago ka mag-success, kailangan mong dumaan sa process. Bakit? Dahil kapag dumaan ka sa process, mga kapatid, matuto kang magpapakumbaba. Pero kung diretso ka lang sa success, may posibilidad na magmamalaki ka sa iyong sarili. That's right. Sasabihin mo, napaka-basic naman pala ang success, kaya ka naman palang magtagumpay kahit wala ang Diyos. Napaka-basic lang naman pala ang success, kaya ko palang mag-solve na hindi ako nagpipray. Pero hindi mo kayang mag-solve kung wala ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kaya ko palang magpastor kahit di na ako mag-pioneer, walang ganun, mga kapatid. Liban na lang kung successor ka. Diba? Kuya Paul? Kaya ko palang mag-akay ng kaluluwa kahit ako lang. Praise God. Kaya ko palang magtayo ng church kahit pa-chill-chill lang, walang ganun. Praise God. Kaya ko palang magkapera kahit mangutang lang. Pwede yun. Kaya ko palang magkaroon ng jowa kahit di ako manligaw. Malabo yan. Praise God. Si Lucifer, mga kapatid, kaya naging Satan dahil iniisip niya na kaya niyang gawin ang lahat. At iniisip niya, nakapantay na yung kapangyarihan niya sa Diyos. Pero kung tutuusin, ang kapangyarihan ni Lucifer hanggang kalintingan lang. Praise God. Isa sa mga dahilan, kaya si Lucifer ay binagsak sa lupa dahil sa kanyang pagmamataas. Gusto niyang success agad. Ayaw niyang dumaan sa process, mga kapatid. Sa process, tinuturuan tayong magpakumbaba. Sa process, mga kapatid, tinuturuan tayong maging humble at magtiwala lamang sa Panginoon. People want instant, pero marami ang nagkasakit ng cancer because of that instant, mga kapatid. Instant noodles, instant corned beef. Marami ang nakanser dahil sa instant, mga kapatid. Pero sasabihin ko sa ating lahat, mga kapatid, na ayaw ng Diyos ang instant success. Gusto ng Diyos na dumaan tayo sa process in order for us, mga kapatid, to achieve the success, mga kapatid. Praise God. Sabi ko kanina, pwede naman din tayong iligtas ng Panginoon nang hindi na siya mapako sa krus of Calvary. Pero bakit kailangan niya pang mapako, mga kapatid? Praise God. Hindi niya ginawa yun dahil meron siyang gustong patunayan sa atin na walang instant success, mga kapatid.
kundi process. Amen. Praise God. Bakit ayaw ng Diyos ang instant? Dahil gusto ng Diyos, mga kapatid, na sa Kanya tayo magtiwala. Amen. Amen? Amen. Praise God. The uncertainties of the wilderness create a need for God, mga kapatid, and dependence upon God. Ayaw ng Diyos na magdidepende tayo sa sarili nating lakas. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na magtitiwala tayo sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating karunungan, sa sarili nating talento. Maliban na lang, mga kapatid, na kung ibigay natin sa Diyos ang ating kaalaman, ibigay natin sa Diyos ang ating talento. Panginoon, kulang ito. Dagdagan mo ito, Panginoon, dahil hindi ko kayang gawin ang mga bagay na pinapagawa mo sa akin kung wala ang iyong gabay. Kaya sometimes, mga kapatid, ilalagay tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na hindi mo kaya para matuklasan mo at maunawaan mo na kung wala ang Panginoon ay wala kang magagawa. At kapag nasa process ka na ay huwag kang sumuko. Kung nasa wilderness ka na ay huwag kang mag-give up. Dahil isa lang yan sa process ng Panginoon para makapunta ka sa promised land. Kaya church, tandaan natin na dumadaan tayo sa wilderness, sa mga problema o sa anumang klaseng wilderness yan. Hindi para saktan tayo o nagagsak sa pananampalataya natin. Kaya tandaan natin na ang Diyos ay hindi nagpadala ng 40 nights or 40 days na ulan kay Noah para magkaroon ng baha at sirain ang pamilya niya. Gusto lang maunawaan ng tao that God is the God of covenant, mga kapatid, after ng baha. Nagkaroon ng rainbow. Sign of the covenant, mga kapatid. Ang anghel, mga kapatid, ay hindi rin nakipagbuno o nakipag-wrestle kay Jacob para lang i-dislocate ang kanyang hita. God's intention, mga kapatid, is not to dislocate his bones, but God wants to relocate his life, mga kapatid. Praise God. Alam natin, mga kapatid, na habang siya po ay nakipag-wrestle sa anghel at hindi siya sumuko sa pagkikipagbuno. Sa kalagitnaan ng sakit na kanyang nararamdaman, hindi siya nag-give up. At doon, mga kapatid, napalitan ang kanyang pangalan. From Jacob, the deceiver, turn into Israel, mga kapatid. Dito natin makita, mga kapatid, na kapag didepende pala tayo sa Panginoon, na kapag nandun tayo sa process, na kapag di pala tayo susuko, mga kapatid, meron palang plano ang Panginoon kung bakit ka inilagay dyan. Ang gagawin mo lang, magtiwala ako sa iyo, Panginoon, dahil hindi ako magtatagal dito, hindi ako mag-i-stay dito, dahil meron kang magandang plano sa akin. Pray, mga kapatid, sa buhay ni Abraham, dumating sa punto na kailangan niyang dalhin si Isaac sa Mount Moriah para patayin at gawing alay sa Diyos dahil ito'y utos ng Diyos kay Abraham, mga kapatid. But we know the story, mga kapatid, hindi natuloy na patayin si Isaac at gawing alay para sa Diyos, mga kapatid. Dahil nung nakita ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham, ang Diyos, mga kapatid, ay nag-provide ng tupa para gawing alay sa altar para sa Diyos. Mga kapatid, malinaw na hindi intensyon ng Diyos na ipadala si Isaac sa Mount Moriah para patayin at saktan ang damdamin ni Abraham. Praise God. Pero ating nakita na gusto lang patunayan ng Diyos sa kay Abraham na ang Diyos na pinaglilingkuran niya is the Jehovah Jireh. The God will provide, mga kapatid. Sa kalagitnaan ng wilderness, walang ibang hinahanap ang Diyos kundi ang ating pananampalataya. So sa kalagitnaan ng wilderness, walang ibang hinahanap ang Diyos sa atin kundi ang pagpakumbaba, mga kapatid. Praise God. Mga panahong nasa wilderness tayo ng ating buhay, mga panahong wala tayong matatakbuhan at malalapitan, mga panahong walang nakakaintindi sa atin, mga panahong walang kahit isa man na concern sa atin, sometimes sakit at karamdaman, sometimes persecution mula sa ating pamilya at mga kamag-anak, sometimes di mo maintindihan ang pamilya mo, pero plano lang yan ng Diyos, mga kapatid, na nilagay ka dyan para sa Kanya ka mas lalong magtiwala, sa Kanya ka mas lalong alalapit, mga kapatid. There are times nawawalan ka ng mahal sa buhay. Pero mayroong plano ang Panginoon kung bakit nawala sa iyo yan, mga kapatid. Praise God. Alam niyo ba kung bakit dumadaan sa panahong wala kang matatakbuhan? Para sa Diyos lang tayo lalapit, mga kapatid. Amen. Kalungkutan, kalumbayan, pag-alala, mga kapatid. Minsan, dumadaan tayo sa kawalan para may pakita ng Diyos sa atin na kaya niyang mag-provide.
para mapatunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa ating mga kapatid, that He is the Jehovah Jireh, the Lord will provide. Dumadaan ka sa mga troubles and distraction, anumang klaseng kaguluhan, para may pakita ng Diyos sa iyo that He is your Jehovah Shalom. The Lord is peace, mga kapatid. Dumadaan ka sa sakit at karamdaman para may pakita sa iyo ng Diyos that He is the Jehovah Rapha, the Lord that heals. Dumadaan ka sa matinding labanan sa buhay para may pakita ng Diyos sa iyo that He is your Jehovah Nissi, the Lord is your victory. Ang wilderness ay hindi lang tumutukoy sa kawalan at kahirapan. Sometimes ito ay tumutukoy sa ating relasyon sa Panginoon. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, minsan nakakaranas tayo na para bang nasa wilderness tayo na kahit anong gawing sigaw natin, na kahit anong gawin nating pagluhod at pag-iyak sa Diyos ay hindi natin maramdaman ang kanyang presensya. Praise God. Siya sa atin mo ang iyong sarili, baka meron lang nakita ang Panginoon sa iyo na kakaiba. Praise God. Ang wilderness, mga kapatid, ay plano ng Panginoon sa atin para tayo ay magtagumpay. Ang wilderness ay plano ng Panginoon sa atin para tayo ay lalago. Ang wilderness, mga kapatid, ay plano ng Panginoon sa atin para tayo ay magpakumbaba. Ang wilderness ay plano ng Panginoon sa atin para tayo ay mas lalo pang manampalataya sa Kanya. Pero maraming mga Kristiyano na dumadaan sa wilderness, sumusuko na. Napakahirap ng buhay ko. Nung pinili ko ang Panginoon, nakaranas ako ng ganito. Pwede namang magtrabaho ako. Di ba, mga kapatid? Pero maliwanag ang sabi ng Biblia na ang plano ng Diyos ay hindi natin plano, mga kapatid. Praise God. Sa mga panahong nasa wilderness tayo, mga kapatid, tandaan natin, huwag lang tayong matakot, huwag lang tayong mabalisa, huwag lang tayong tumalikod sa pananampalataya, huwag lang tayong mawalan ng pag-asa because God is in control of everything, mga kapatid. Diyos ang tumawag sa atin na maglakbay sa wilderness. Ang Diyos din ang magpo-provide ng iyong pangangailangan sa kalagitnaan ng wilderness. Diyos ang tumawag sa iyo, kaya ka nandyan. Magtiwala ka lang sa Kanya. Dahil wala pang taong nagtiwala sa Diyos na Kanyang iniwan at pinabayaan, mga kapatid. Tandaan mo lang lagi na yung wilderness na yan ay hindi yan nakadesenyo para dyan ka manirahan. There is a perfect place, mga kapatid, that God prepared for us. Tandaan mo lang lagi na yung wilderness na yan ay isa lamang daan papunta sa promised land.